Pina-check up namin yung mata ni Kenshin dahil namumula at namamaga. Ay, hello, minasang konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Alas 10 ng umaga ay nagbiyahe kami papunta ng hospital. Pa-check up po kasi namin ni hapon yung mata ng anak ko mga auntie dahil namumula po at namamaga. Napahinto nga po yung anak ko nung nakita po niya tong parang padulasan na to. Sabi ko nga sa anak ko ay hindi ito playground. Sabi ko sa kanya kapag merong emergency ay pwedeng dumaan doon yung mga tao. So, ito na nga po, magpapa-check up na sana kami kaso nga lang wala po yung doktor. Kaya ang sabi ng asawa ko ay pumunta na lang daw po kami sa ibang hospital. Tapos po ng ilang minutong biyahe ay nandito na po kami sa Yokoyama Eye Clinic. Kaya po yung sumama kay Kenshin doon sa loob tapos ako naman ay naghihintay. Labas nilang dalawa at tinanong ko po kaagad yung asawa ko kung ano po yung sinabi ng doktor. Mga auntie, pauwi na po kami, bali tapos na po yung check-up ng anak ko. Lang po kami ng drugstore para bumili ng gamot. Sabi nga po ng doktor ay napasukan daw po ng bakterya yung mata ni Kenshin. So, isa pa po sa nakakalungkot mga auntie na sinabi sa akin ng asawa ko ay medyo malabo daw po yung isang mata ni Kenshin. Sinabi nga po sa akin yun ay hindi ko na po alam kung ano yung gagawin ko. Bata-bata pa ng anak ko kung bakit gano'n naman yung nangyari. Sinisisi ko tuloy yung sarili ko, parang hindi ako naging mabuting nanay sa anak ko. So alam kung paano nangyari yun pero hindi naman mahilig yung anak ko sa mga gadgets. Yung hiling po ni Kenshin ay mag-drawing, magbasa o kaya naman magsulat. At maaga pa ay iingatan ko na po yung mata ng anak ko. Nabawalan ko na nga rin po siyang magsulat o kaya naman mag-drawing. Kung magsulat po kasi siya mga auntie ay napakalapit po ng mata niya dun sa papel. Tapos yung binan kong lalaki, lagi niyang sinasabi na mag-aral yung anak ko. Pakabata pa ni Kenshin, yung mga ganitong edad dapat ay naglalaro muna. Kasi minsan lang po sila maging bata. Dito kami sa likod mga auntie, nagpuputol po kami ng puno. Lumalaki na kasi yung mga puno. As in malaki na talaga sila maabot na sa kuryente. Sipag ng lakay ko Nilakay ko ang tagtagbati kayo. Napunta kami ng Niigata ay meron pong nabili si uncle yung hapon na ita. Kaya heto, tinesting po namin. Tapos magputol ni uncle yung hapon, ako naman yung sumunod. Sabi ko sa asawa ko, ay videohan niya ako kaso nga lang iba po yung binibidyohan niya yung puwit ko. Ay! Yun o! Okina mo! Okina mo! Nakaubos mo nila kayo ito, makita. Kapag magkasama talaga kaming tatlo ay puro po kami kalokohan. Tapos namin magputol ng kahoy ay mag-grocery naman kami. Forward nga po tayo mga auntie ay nakarating na po kami dito sa Watahan. Tingin nga po kami ni hapon ng mga itatanim naming gulay. May puting dito mga auntie, puting ampalaya. Magkakano ba isa? Ayan, 358. Ang mahal niya puting ampalaya. So bibili din tayo ng alugbati mga auntie. First time ko po magtanim ng alugbati. Hindi pa ako nakakain nito. Kyuri wa 3個でも死んじゃったよ。いいよそれで。Bibili naman tayo ng pakwan. Malaking pakwan to mga auntie. Doon po sa mini garden ko ay napakarami ko na pong gulay doon na itanim. Bibili nga rin tong asawa ko ng cherry. Itatanim daw po niya doon sa harap ng bahay namin. Tapos napunta na kami dito sa counter para magbayad. Ay mga auntie, nakabili na po tayo ng mga gulay. Ang dami ulit nating itatanim. Pagkatapos namin bumili ng mga itatanim naming gulay, ay nagpunta naman po kami dito sa supermarket. Hindi nga po pala namin kasama si Kenshin dahil nagpaiwan. At nga po kami ni hapon dahil first time po niyang hindi sumama sa amin. Kapag ganitong oras mga auntie, yung iba sale. Mga isda. Minsan, para makatipid po kami kapag alas 5 ng hapon, ay pupunta kami ng supermarket para tumingin ng sale. Sa mahal ng bilihin ngayon, ay dapat po nagtitipid tayo. Uwi na nga po pala kami at nagligpit na rin po ako ng mga pinamili namin. Tapos eto naman po, papainumin ko na si Kenshin ng gamot niya. Dalawa nga po pala yung binigay na gamot sa anak ko. Isa ay pampatak, tapos yung isa naman po ay powder. Kenshin nga po pala ay napakahirap pong painumin ng gamot. Kaya minsan, ang ginagawa ko po ay nahalo ko ito sa yogurt. Buti na lang ay effective dahil nauubos po niya yung gamot with yogurt. Kaya po naman po, ay bising-bising magluto ng ulam namin. Apoy niluluto ng asawa ko umaapaw ng miso syrup. Tapos meron din pong ulo ng isda. Si hapon kapag day off niya, ay siya po talaga yung nakatokang magluto. Katapos po ng ilang minuto, ay tapos na pong magluto si uncle yung hapon. Ito na po yung ulam namin. Minasang itadakimasu. Sige lang po, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and Bye bye, see you. Thank you. ありがとう。